Kamusta? Ako nga pala si Clarice. Di ko talaga hilig ang mag-share ng kwento online. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaliwanag kung anong nangyari sa akin. 1 taon na ang nakakalipas. Ayoko na siyang balikan. Pero baka kapag sinabi ko na, baka sakaling hindi na siya bumalik. Gabi ng April 3. Walang pasok kinabukasan dahil Holy Week. Nasa bahay lang ako, mag-isa sa kwarto. Magdamag akong nagbababad sa phone. Alam mo yung mga time na parang gusto mo lang may kausap. Hindi ka naman naghahanap ng love life, pero ayaw mo rin ng tahimik. Nag-scroll ako sa Facebook at napadpad ako sa Messenger na people you may know section. Doon ko siya nakita. Gray lang yung profile picture niya. Walang muka, pero ang pangalan niya Noel B. Castillo. Wala kaming mutual friends. Wala rin naka-public na post, pero may nakalagay na taga Marikina. Okay, medyo malapit sa amin. Sinubukan kong i-check ang profile niya. Isang cover photo ng ulap. Walang ibang info. Usually, binabaliwala ko yung mga ganito. Pero ewan ko, may kung anong humila sa akin para i-message siya. Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, "Hi, sorry, kilala mo ba ako?" After 5 minutes, nag-reply siya, "Oo, matagal na nga kitang gustong kamustahin eh." Nagulat ako. Wala siyang emoji, walang punctuation, pero parang kilala niya ako. Na-curious ako kaya nireplyan ko ulit. Sabi ko, "Saan tayo nagkakilala?" Sabi niya, "Hindi mo na siguro maalala, pero nakita na kita noon." Kinilabutan ako. Hindi dahil creepy, pero dahil parang may laman yung mga salita niya. Hindi scene zone style. Parang sigurado siya sa sinasabi niya. Pero ang mas nakakapagtaka, hindi siya lumilitaw sa active list at wala ring last seen. Parang ghost account, pero buhay. Hindi ako agad nag-reply. Baka nang titrip lang siya. Baka catfish. Pero hindi rin ako makatulog nang hindi ko siya naiisip. Sino ba siya? Bakit parang ang seryoso ng tono? Pagkatapos ng halos 10 minuto, may sumunod na message. Message na naman niya. Sabi niya, "Gusto mo pa talaga ng totoo? Kasi matagal ko nang gustong sabihin sa ito." Hindi ko alam kung ano ang tinutugon niya, pero sumagot pa rin ako dahil mas nangingibabaw ang curiosity kaysa takot. Sabi ko, "Sige, anong gusto mong sabihin?" Nag-reply siya agad. Parang nakaabang lang siya. Sabi niya, "Noong November, nagsuot ka ng pink na sweater. Yung may salamin na nakasabit sa kwelyo. Bumili ka sa Watson's, sa SM." Nanlaki ang mata ko. Napaupo ako ng tuwid. Yun ang suot ko noong birthday ng kaibigan ko. Wala akong in-upload na picture. Wala akong post. Hindi ko rin siya kasama. Wala akong idea kung paano niya nalaman yun. Nag-reply ako agad sa kanya. Sabi ko, "Stalker ka ba?" Tumigil siya ng mga 3 minuto. Sobrang tahimik sa paligid. Naririnig ko lang ang mahinang ugong ng electric fan. Pero sa utak ko, hindi na ako mapakali. Hanggang sa nag-reply siya. Sabi niya, Hindi na kailangan ng stalker kung matagal na kitang kasama." Napatayo ako. Parang may malamig na humaplos sa batok ko. Pumingit ako ng sandali. Sabi ko sa sarili ko, "Calm down. Maybe this is just a twisted joke." Nag-reply ulit ako. Sabi ko, "Teka, sino ka ba talaga? Saan mo nakuha ang info na yon?" Hindi siya nag-reply. Naghintay ako. Ilang minuto. Naka-online pa rin siya. Pero walang reply. Naisip kong i-block na lang siya.
Pero bago ko pindutin ang block, dumating ang huling message niya. Sabi niya, "Tumingin ka sa bintana." Yun lang ang laman ng message niya. Hindi ko alam kung anong parte ng katawan ko ang kumilos. Pero tumayo ako at tumingin ako sa bintana. Walang tao. Umuulan lang. Madilim. May ilaw mula sa mga poste. Pero walang tao. Habang tinitignan ko yung ulap at ulan sa labas, napansin ko yung refleksyon sa bintana. May aninong nakatayo sa may likod ko. Tumigil ang hininga ko. Napalingon ako agad. Pero wala. Wala sa loob ng kwarto. Wala sa likod. Pero yung pakiramdam, parang may nakatayo sa sulok. Nanunood lang. Hindi mo nakikita. Pero alam mong nandyan siya. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Sinubukan kong tawagan si Noel, pero hindi tumutuloy ang tawag. Hindi na rin siya lumilitaw sa messenger. Parang na-delete yung account o nawala. Tumayo ako. Binuksan ko ang ilaw ng buong kwarto. Sinilip ko pati ilalim ng kama, loob ng cabinet, lahat. Pero wala talaga. Pero ang hindi ko maalis, yung refleksyon sa bintana. Pagbalik ko sa pwesto ko sa kama, sinilip ko ulit ang bintana. Wala nang anino. Pero may bago. May marka ng kamay. Basa mula sa labas. Umuulan. Hindi ako nagbukas ng bintana. Wala akong bisita. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Inilak ko ang lahat ng pinto. Binuksan ko ang TV kahit sobrang lakas ng volume. Gusto ko lang ng ibang ingay. Pero bago ako makatulog, dumating ang isang notification. Isang bagong account ang nag-message sa akin. Isang blank profile. Walang pangalan. Ang message, sabi, "Alam mo bang hindi kita iniwan? Ikaw ang lumimot." Hindi ko alam kung takot pa ba itong nararamdaman ko o kaba na may halong pagkalito. Sino siya? Bakit parang kilala niya talaga ako? Binuksan ko ang bagong message. Walang pangalan. Walang profile picture. Pero active agad. Parang nakaabang lang. Ang sabi, "Dati, ikaw ang laging nagkukwento. Ako lang ang nakikinig." Napakunot noo ako. Dati? Kailan? Kanino? Nireplyan ko siya. Sabi ko, "Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang mga suot ko, ang kwarto ko, pati ang mga kwento ko?" Nag-reply siya agad. Ang sabi niya, "Hindi mo na ako naaalala. Pero ako, hindi ko kayang kalimutan ka." Kinilabutan ako. Ang ganitong linyahan, kung sa love story manggagaling, nakakakilig sana. Pero ngayon, parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko habang binabasa ko siya. Baka ex. Pero hindi ganito magsalita ang mga ex ko eh. Baka kaibigan kaya. Pero wala akong naalalang ganitong tono. Napaisip ako. Pumunta ako sa lumang inbox. Yung mga archives messages sa lumang Facebook account ko. Wala naman. Pero habang nagsasearch ako ng Noel, may lumabas. Isang message mula 2016. Galing sa account na walang picture. Ang pangalan, Noel Brian C. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pagbukas ko ng thread, putol-putol ang conversation. Pero isang line lang ang tumatak sa akin. Sabi niya, "Mag-iingat ka palagi, Clarice. Kung mawawala ka, hindi ko kakayanin." At sa huling message niya, isang larawan. Grainy ito. Yung alam mong parang mula sa lumang phone. Picture ko yon habang natutulog. Nasa kama ako. Naka-pink sweater. Wala akong maalala na kinunan ako ng ganito. At lalong wala akong binigyan ng pahintulot. Tumigil ng pag-scroll ko. Napatayo ako. Hindi na ito basta creepy. Hindi siya chatmate. May parte siya ng buhay ko. Napilit kong nalimutan.
Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak-hawak ang lumang cellphone, unti-unting bumabalik ang mga bagay na hindi ko na sana gustong balikan. May nangyari sa akin noong 2016. Yun ang taon na halos hindi ko na maalala. O baka sinadya akong limutin. Napatingin ako sa pader. Sa kalendaryo, April 4 ngayon. Isang araw mula nang nagsimula ang chat ni Noel. Pero 6 years ago, April 4 din ang araw na nawalan ako ng malay sa loob ng isang jeep. Nagising na lamang ako sa emergency room. Sabi ng doktor, mild dehydration daw, over fatigue. Pero ang hindi ko naikwento sa kahit kanino noon, nakatanggap ako ng anonymous na sulat sa messenger bago ako sumakay ng jeep. Walang text, walang pangalan, isang selfie lang. Selfie ng isang lalaking nakangiti sa harap ng lumang bahay. Hindi ko kilala, pero parang pamilyar. Parang nakita ko na siya dati sa panaginip o sa isang kanto na matagal ko nang hindi nadadaanan. At pagkatapos nun, nag-blackout na lang. Bumalik ako sa kasalukuyan. Tinignan ko ulit yung message ni Noel. Ang sabi niya, hindi ka lang nawalan ng malay. Nawala ka rin sa akin. Tumayo ang balahibo ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung bakit, pero may parte ng puso ko na parang alam ko kung sino siya. Tumayo ako. Tinignan ko ang mga lumang gamit ko sa ilalim ng kama. Mga notebook, picture frame, yearbook, old SIM cards, hanggang sa may nakita akong lumang Polaroid. Group picture namin yun ng high school barkada ko. Nakita ko ang sarili ko, nakangiti. Pero ang sumunod na detalye, ang nanlamig sa batok ko. May isang lalaking kasama sa picture na hindi ko maalala ang pangalan. Pero sa likod ng litrato, may sulat. Ang nakalagay, Noel B. 4th year, Science section. Crush niya si Clarice, pero tahimik lang. Handwritten yun ng isa naming kaklase. Putya, Noel, kaklase ko siya. Hindi ako makagalaw habang hawak ang lumang litrato. Noel, totoo nga, hindi ako paranoid. Hindi ako nag-iimbento. Siya nga, kaklase ko siya. Siya yung tahimik lang. Hindi halos nagsasalita. Nakasalamin. Lagi lang nasa likod tuwing group activity. Bumalik ang alaala ko na parang binuksan ng pinto ng lumang memorya. Naalala ko, isang beses, nagkahiwalay kami ng uwian dahil late ako lumabas ng room. Wala nang ibang estudyante. Naglalakad ako sa waiting shed ng school at nandoon siya. Nakaupo, nakatingin sa akin. Ngumingiti lang siya. Hindi ko siya pinansin. At yun pala ang araw na huling beses ko siyang nakita. Wala siya sa graduation. Wala sa clearance. Wala na si Noel. Akala ko nag-transfer, pero hindi ko na siya inalala hanggang ngayon. Bumalik ako sa phone. May bagong message na naman. Ang sabi, salamat at naalala mo rin ako. Pwede ka na ba? Pwede saan? Hindi ako agad nag-reply. Nanginginig ang kamay ko. Tinignan ko ang reflection ko sa screen. Parang ako pa rin naman. Pero pakiramdam ko, may iba nang nanunood mula sa likod ng mga mata ko. Nireplyan ko siya. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Wala siyang sagot. Pero ilang segundo lang, nagsimulang tumunog ang TV kahit hindi ko ito binubuksan. Pagkatapos, biglang may nag-flash sa TV. Picture naming dalawa. Ako at siya. Hawak niya ang balikat ko. Hindi ko matandaan kung kailan kinunan yon. Wala akong ganyang picture. Biglang may boses mula sa TV. Huli na ang lahat. Kasama na kita. Nawalan ng kuryente. Namatay ang ilaw. Nagsara mag-isa ang pinto ng kwarto ko. At sa huling saglit bago ko mawalan ng malay, narinig ko ang bulong niya sa tenga ko. Sabi niya,
Ngayon, hindi ka na makakaalis. Pagdilat ko, hindi ko na alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Pero hindi na ito ang kwarto ko. Pareho ang kama, pareho ang kortina. Pero parang luma ang lahat. Parang iba ang panahon. Bumangon ako. Nanginginig pa rin ako. Hinanap ko agad ang cellphone ko. Wala sa tabi. Wala sa mesa. Biglang bumukas ang ilaw. At sa salamin sa gilid ng kama, nakita ko ang sarili ko. Pero hindi ako yun. Mukha ko. Oo. Pero maputla ang balat. Itim ang paligid ng mata. Parang bangkay. Parang matagal nang walang buhay. Bigla akong napalingon sa pinto. May umuugong na boses mula sa labas. Clarice. Siya. Boses niya. Hindi galit. Hindi rin masaya. Malungkot. Parang may hinanakit. Parang matagal siyang naghintay. Tumayo ako. Dahan-dahang binuksan ng pinto. At sa labas, parehong kwarto. Pareho ang layout. Pero may isa pang ako. Nakahiga sa kama. Natutulog. Tahimik. Normal ang itsura. Para bang ako noon. Pero hindi ako yun. Biglang nagsara ang pinto sa likod. Napalingon ako. Nandoon si Noel. Hindi na siya tao. Maputla. Namumugto ang mata. Naka-uniform pa ng high school. Ngumiti siya sa akin. Sabi niya, Hindi ko sinasadyang saktan ka. Ang gusto ko lang, maalala mo. At ngayong naaalala mo na ako, pwede ka nang manatili. Hindi na ako nakabalik sa totoong mundo. Sa mga sumubok mag-chat sa akin. Oo, active pa rin yung profile ko. Nagsisin. Minsan nagre-reply. Pero hindi na ako ang kausap nyo.